Hello guys, good day. For today's video, isi-share ko lang sa inyo kung paano ako nanalo kay Pepe USDT. Kung paano ba ginawa natin doon. So, kung titingnan nyo dito si Pepe, meron siyang malaking channel kung titingnan nyo siya sa bigger picture nyo. So, ang ginawa natin dito is nag-buy long tayo. Ang nangyari kasi dito guys, nagkaroon siya dito ng TRBO. Nag-breakout siya. Ayan. Nag-breakout siya and nag-form siya dito ng double bottom. Double bottom to guys kung titingnan mo sa 1 day time frame. Double bottom yan. Kaya kumpiyansa kung alam kong lilipad na tong coin na to kasi nag-form na siya ng reversal pattern dito sa gawin na to. And syempre, meron niyang neckline. Yan. So, saan ko ba siya pinasok? Ito kasi guys, itong breakout na to, hindi ko to naabutan. Ito. Ayan. Yung breakout niyan, almost 24%. Hindi ko naabutan yan. So, kung ikaw ay isang emotional trader, mafo-FOMO ka na dyan. Dito. Ayan. Ganyan. Isipin mo guys, niliparan ka 25%. Yak ka dyan. Tapos, ang nangyari dyan, itong portion na to, hindi ko to nakuha. Ito. Ang ginawa ko is, nag-abang na lang ako dito sa taas. Dito, hindi ko pa ito ulit nakuha. Ito, hindi ko ulit ito nakuha. 24%. So, ang ginawa ko ay hinintay ko na lang mag-reset yung mga indicators ko. Kasi kung titingnan nyo dito guys, ito yung naging entry ko kasi. Ito yung entry area ko. Dito yun, parte. Yan. Tapos TP area ko dito. Tapos stop loss ko, konti lang. Kasi nagsusubok lang naman tayo kung mag-materialize yung entry natin. So, yung entry ko na to, itong TP area ko na yun, nakuha ko yan dito guys. Sa Fibonacci extension na to. Ito. Ayan. 0.5 siya. Saktong-sakto kaya sobrang valid ng ating TP area na yan. And then, kung mapapansin nyo guys, risky na tong trade na to. Pero kung gamay na gamay mo kasi market structure, alam na alam mo lilipad pa to. So kung mapapansin nyo guys, dito sa entry ko na to, lagyan natin ng vertical line. Dito sa pasok ko na to, kung mapapansin nyo guys, nag-run up siya, binasag niya tong neckline. Tapos guys, ang nangyari, kinorek siya. Itong retracement na to, correction yan, kinorek siya. Yun yung hinihintay ko na magpahinga yung mga indicators mo. Kasi may mga magtitipi talaga dyan. Sa composition ng market structure after ng initial run up, ito yung initial run up na to. Iko-correct yan at a certain point. Hindi pwedeng dire-diretso yan to the moon. Hindi, walang ganun. To the vertical, walang ganun. Nag-gambling ka na pagka ganun. Hinintay kong mag-correct and then nag-retrace. Tapos saktong-sakto yung pahinga ng mga indicators ko. Kung titignan mo yung RSI ko, tutusok ulit pataas ng 75. Tapos yung entry area ko, magko-cross na yung MACD.
Kasi guys, kung titingnan mo to, kung dito ako pumasok, saan na ba yung MACD natin? Ito. Itong entry natin, may weakening na yung ano dito, yung MACD dito. So, saktong-sakto lang yung entry natin. Nung nag-cross, kinonfirm niya yung ano ulit, yung pag-bounce niya. Humaribas dun sa papuntang TP area natin. Dito kasi, kung mapapansin nyo guys, dito, kaya hindi ako pumasok dito agad. Ay no, nag-cross yung MACD eh. Nagkaroon siya ng bearish cross eh. Ito yun guys, so ito yun. Lagyan natin ng vertical line. Ayan, tingnan nyo guys, so nung nag-bearish cross, nag-retrace, tapos hinintay ko lang guys mawala yung selling pressure. Tapos nung magko-cross na ulit, pinasok ko. So nag-take risk ako dito ng 3%. 3% yung take risk ko, yung risk ko. And then yung profit ko dyan is almost 20% common. So, I can consider this as a good trade. To guys, yung trade pasok na to, risky na to. Pero hindi naman risky kasi gamay ko na guys yung market structure. Kasi guys, isipin mo kung napasok ko to simula dito sa may breakout na to, hinintay ko mag-confirm dito sa mismo na to. Tingnan mo, almost 82% yung profit ko in an instant. Ilang ano lang yan, ilang araw lang yan. Hmm. 3 days. So kung yung puhunan ko 100k, tapos nag 80%, halos 80k yung kinita mo sa isang araw. Ayaw mo pa guys. Pero ako guys, okay na ako dito sa 20%. Sold na tayo dyan. Ganda guys nito ni Pepe, maganda yung pagrespeto niya sa market structure. Yun lang guys. Thank you.